Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na binigyan niya na ulit tayo ng pribileyo ng panahon upang ating pag-aralan ng masinsinan ng kanyang mga salita. So, it's April 15, sabog pa rin ng In Heavenly Places. Ang ating pag-aaralan ngayon ay makikita sa Manuscript 1886, A Test of Faith. So, atin po itong pag-aralan. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obey, and he went out, not knowing whither he went. So, sa ating key text pa lang, mapapansin natin dito na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, si Abraham ay tinawag ng Panginoon at nakatanggap siya ng kaloob na siya ay sumunod. At pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung anong mangyayari ang mangyayari sa kanya doon. Kaya tinawag siyang Father of Faith. God selected Abraham as his messenger, through whom to communicate light to the world. The word of God came to him, not with the presentation of flattering prospects in this life of large salary, of great appreciation and worldly honor. So, nalalaman natin sa situation sa buhay ni Abraham ay tinawag at pinili siya ng Diyos para maging isang tagapagdala ng mensahe, ng pabalita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay inihatid niya sa mga tao ang pabalitang ito sa mundo. At ang liwanag na ito ay nagpapakita at gumigilalas ito sa paningin ng mga tao. So, yung salita ng Diyos ay ginamit siya, hindi lamang sa pambobola, sa panluloko, hindi sa mga ganung bagay, kundi upang ma-honor ang ating Panginoon, makita ng mundo ang kasalanan at mag-glorify nila ang Diyos na naglikha sa kanila. Dahil kapag tayo tinawag ng Panginoon, lahat ng mga hangarin nating makamundo ay talagang ika-cut up na. Tatanggalin yan. At ang ating i-honor talaga ay ang Panginoon. Dahil kung may ninanais tayo noon, kapag tayo ay maging isang Abraham din, sa pamamagitan ng pananampalataya ay pababanalin tayo ng Panginoon, ay mawawala ang lahat ng support ng mundo. Tanging ang Panginoon lamang ang magpo-provide sa ating mga kinakailangan. Dahil ang sweldo ng mananampalataya ng Panginoon ay hindi pera, kundi mga pagsubok sa buhay. Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew you, was the divine message to Abraham. The patriarch obey. So, pinaalis po ng Panginoon si Abraham sa isang lugar, at pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya doon. At upang maipabalita ang banal na mensahe, at si Abraham ay sumunod sa Panginoon. For he forsook his country, his home, his relatives, and all pleasant associations connected with his early life to become a pilgrim and a stranger. So si Abraham po, mga kapatid, ay talagang iniwan niya ang kanyang bansa, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga kamag-anak nung tinawag siya ng Panginoon. At ang lahat ng magagandang samahan na may kaugnayan sa kanyang maagang buhay upang maging isang manlalakbay at isang estranghero, na kung saan tayong lahat dito sa mundo ay estranghero lamang, manlalakbay tayo, mga kapatid. Ang atin lang sa bawat hakbang natin sa buhay ay na lumalago tayo sa ating pananampalataya. At ito yung kinakailangan nating maabot sa ating buhay bilang Kristiyano, na magsipag po tayong pag-aralan ng kanyang mga salita. At the same time, maa-apply din natin ito sa ating buhay bilang mananampalataya sa Panginoon. Abraham might have reasoned and questioned the purposes of God in this, but he showed that he had perfect confidence that God was leading him. He did not question whether it was a fertile, pleasant country or whether or not he should have ease. He went as God's bidding. This is a lesson to every one of us. So, si Abraham, maaring nangatwiran, sana siya at nagtanong sa layunin ng Diyos. Ngunit, ipinakita lamang niya na siya ay may ganap na pagtitiwala, na pinangungunahan siya ng Diyos.
Hindi siya nag-alinlangan kung ito ay isang mayabong, kaayang-ayang bansa o kung siya ay dapat magkaroon ng kaginhawaan o hindi. So, kinakailangan mga kapatid sa ating panahon ngayon, ganito din tayo. Kagaya ni Abraham, na anuman ang iuutos ng Panginoon sa atin, hindi po tayo mag-aalinlangan, hindi po tayo magrereklamo kung anong mangyayari natin sa lugar na papapuntahin tayo ng Panginoon. At sinasabi dyan na pumunta nga siya at sinunod niya ang utos ng Diyos. Ito yung aral na dapat pag-aralan ng bawat isa sa atin ngayon. So, sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, ano ba ang iniutos ng Panginoon na ating nasunod? Ano yung panawagan niya na ating sinabi na, "Here I am, Lord, send me." Araw-araw may mga pagsubok tayong nararanasan. Nananatili pa rin ba ang ating pananampalataya sa Panginoon? Or ang ating isip nakafocus na sa iba? Nawa ay magising na po tayo sa ating mga sarili. Dahil sa buhay natin sa mundo ay dumadaan lamang tayo manlalakbay, natutungo sa lugar na kung saan ang Diyos po ang nakakaalam. There are those who may be in favorable positions in all the things of this life, but God may have a work for them to do elsewhere, a work that they could not do among their relatives and friends. So, may mga maaaring nasa favorabling posisyon ito. Sa buhay ni Abraham, lahat ng bagay sa buhay niya na ito, ngunit maaaring may gawain ng Diyos para sa kanila na gawin sa ibang lugar. Isang gawain na hindi nila magagawa sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kaya sa ating buhay mga kapatid, kapag may nagawa na tayo at pinabalita na natin sa ating mga kakilala, sa ating mga kamag-anak ang mensahe ng Panginoon, at it depends na lang sa kanila kung maniniwala sila o hindi. Ang importante ay nagpagamit ka sa Panginoon. At kukunin ka ng Panginoon sa lugar ng mga kamag-anak mo. At pupuntahin ka doon sa lugar na doon ay mas malaking ang gawain. Mas maraming nangangailangan sa atin. Kaya kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay, makipag-cooperate po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa kanyang gawain para sa bawat suliranin at hamon na hahampas sa ating pamumuhay sa mundong ito, ay makakatayo po tayo at titibay po ang ating mga pananampalataya. The very position of ease and the relatives who surround them many prevent them from developing the very traits of character which God would have them develop. So, sa pamamagitan lamang ng mga sitwasyon na ganito, ang mismong posisyon ng kaginhawaan at ang mga kamag-anak na nakapaligid sa kanila ay maaaring makahadlang sa kanila. So, kaya nga, pinapahintulot ng Panginoon na umalis ka sa lugar na yan. Dahil tama na ang iyong pagsisikap. Ginamit ka na ng Panginoon sa lugar na yan. At kinakailangan na papupuntahin ka na naman ng Panginoon sa isang lugar na wala pang nakakaalam sa katotohanan. At kung gagamitin man ng kaaway ang mga tao sa iyong paligid para mahadlangan ang gawain ng Panginoon, hindi sila magwawagi. Dahil kapag choice mo talagang isubmit ang buong buhay mo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na kalooban ng Panginoon ay gagawin at gagawin mo, hindi ka hahadlangan ng panahon. Dahil ang Panginoon ang gagawa ng paraan at walang makakahadlang nito. Kaya sa pamamagitan nito, sa mga disappointment sa buhay mo na darating, ay talagang pinapatibay ka lang ng Panginoon para ma-develop yung karakter ng Diyos sa buhay natin. But God sees that to change their position and to send them where their surroundings will be entirely different will be the very best place for them to develop a character which will glorify Him. So lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay may paraan ang Diyos para mabago tayo. Nakikita ng Diyos kung paano niya tayo babaguhin sa ating mga disposisyon sa buhay, sa ating mga depekto, sa ating pagkatao, at sa ating mga nasasakupan o sa ating kapaligiran kung paano niya babaguhin ang ating puso. At may gagamitin siyang tao, may gagamitin siyang paraan upang ma-develop yung karakter nga talaga natin into His image, into His character, para maluwalhati natin ang ating Panginoong Hesus. When we set ourselves where all is convenience and ease, we do not feel so much the necessity of depending moment by moment upon God. God, in His providence, brings us into positions where we shall feel our necessity for His help and strength. So, kapag itinakda na natin ang ating mga sarili, kung saan ang lahat ay kaginawahan at kadalian, hindi natin gaanong nararamdaman ang pangangailangan ng pag-asa sa bawat sandali sa Diyos. So,
Ang Diyos lamang sa kanyang pangangalaga ay dinadala tayo sa mga posisyon na kung saan ay madarama natin ang ating pangangailangan ng kanyang tulong at lakas. So sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating mga buhay, minsan nagsisisi pa tayo ba't ito nangyayari sa atin. Ngunit may paraan at may purpose po ang Panginoon bakit ito nangyayari sa atin. Para ma-develop niya ang karakter natin. At the same time, magtiwala lamang po tayo kung nafe-feel na natin na na-failed na tayo sa ating mga pagsisikap. Magtiwala, manampalataya, gumawa na may pag-ibig, napupuri sa Panginoon anuman ang ating sitwasyon sa mundong ito. Lahat ng bagay na ito ay may solusyon. Kaya sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano ay pangalagaan po natin ang salita ng Panginoon sa ating mga puso. It is stated of Abraham that he looked for a city whose builder and maker is God. So with every one of us, we are only pilgrims and strangers in this world. We are seeking the city which Abraham looked for, whose builder and maker is God. So kagaya ng sitwasyon ni Abraham, ay talagang inutos ng Panginoon, sumunod siya, nanampalataya siya. Dahil tinatanaw ni Abraham ang mangyayari sa mga huling araw na kung saan tinatanaw niya ang Golden City of God na wala ng problema, wala ng kasakitan at wala ng kapighatian na mangyayari. Kaya sa ating buhay ngayon, sa bawat isa sa atin, tayo ay talagang manlalakbay at hindi tayo kilala ng mga tao sa mundong ito dahil iba ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Kaya kinakailangan na hanapin natin ang Panginoon habang siya'y nasusumpungan pa. Hanapin natin ang kanyang kaharian na ito yung nakita ni Abraham na ang nagtayo at gumawa nito ay ang Diyos mismo. Kaya sa buhay natin ngayon, huwag po tayong mapanghinaan sa anumang paraan ng Panginoon kung papaano niya tayo mapapabanal. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ang ating pananampalataya ay talagang nayayanig or ginagawa ng paraan ng Panginoon para mas titibay ito. Kahit ang kaaway ay gumugulo, tinitest ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kung mananampalataya pa rin ba tayo sa Kanya? Ano man ang sitwasyon natin sa mundong ito, mahirap o madali ang pangyayari, ang Diyos ang nakakaalam kung paano tayo maglalago dahil kung tayo ay magtiwala lamang sa Kanyang paraan. Ang ating puso ay inialay natin sa Kanya. Buong lakas natin ay sa Kanya lamang. Magiging successful po, magwawagi po ang gawain na iniatas niya sa ating mga kamay. Kaya kung nafe-feel mo na nanghihina tayo, nafe-feel mo na nanghihina ka, huwag kang mag-alala. May Diyos kang kilala. At kilalanin mo pa siya ng buong buo. Saliksikin natin ang ating mga puso kung tunay pa ba ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kinakailangan din nating sisihin ang ating mga kasalanan. Pagsisisihan sa harap ng Panginoon upang hindi ito maging hadlang sa mga natatanggap nating biyaya at kaloob ng Diyos. Kaya muli, sa ating pag-aaral, sa umagang ito, ating pagtuunan ng pansin kung may pananampalataya pa ba tayo sa ating mga puso. Dahil susubok at susubukan talaga yan until ito ay maging mas matibay. Kaya ma-develop nawa sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoon at tayo sama-samang maging makapanagumpay, hindi sa ating sariling katwiran, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.